Sa liblib na baryo ng San Telmo, may bahagi ng kagubatan na hindi tinatahak ng kahit sinong tagalugar. Hindi dahil wala itong daan o dahil masukal, kundi dahil may paniniwalang may naninirahan dito na hindi dapat gambulin. Sabi ng matatanda, sa gitna ng kakahuyan, may isang matandang bahay na bato. Walang nakatira, pero lagi umanong may nakadungaw sa bintana kapag dapit hapon, isang babaeng mahaba ang buhok, mapatla ang mukha, at tila laging may gumagalaw sa kanyang likuran. Iyan ang babaeng tinatawag nilang Malia, isang nilalang na matagal ng usap-usap lang noon, hanggang may mangyaring hindi inaasahan. Si Ruel, isang kolehiyong estudyante, ay umuwi sa San Telmo para sa bakasyon. Matagal na siyang nakatira sa lungsod, pero hindi niya malimutan ang kwento ng kanyang lola Adang, na noon pa'y nagbabala. Mas mahigit, anak, pag may nakita kang babaeng nakaputing mahaba ang suot sa gubat, huwag mong lapitan. Lalo na't parang may gumagalaw sa damit niya. Hindi ito sineryoso ni Ruel. Kwento lang daw iyon ng matatanda. Isang hapon, nagpasya siyang mamasyal sa may kakahuyan upang kumuha ng litrato ng mga lumang puno para sa kanyang photography project. Habang papalalim siya, ramdam niyang unti-unting humahapdi ang hangin, na para bang may tumitingin sa kanya mula sa mga anino. Doon niya narinig ang mahinang tinig ng isang babae. "Tulungan mo ako." Nilinggan niya, pero wala siyang nakita. Hangin lang. O baka imagination. Pag-ikot niya muli sa likod, doon siya napatigil. May babaeng nakatayo sa malayo. Nakaputing mahaba. Mahaba ang buhok na halos umabot sa lupa. At ang damit nito, gumagalaw. Pero hindi tulad ng paggalaw ng hangin. Mabagal. Madulas. Parang paggapang. Napaatras si Ruel. Hindi niya makita ang mukha ng babae dahil nakatikip ang mahabang buhok. Ngunit ramdam niya ang malamig na presensya nito, at ang dalawang aninong kumikislap sa may laylayan ng damit. Dalawang kumikislap na mata, maliit, may kantab, parang sa ahas. Mabilis na bumalik si Ruel sa baryo. Kinagabihan, ikinwento niya ito sa lola Ading niya. Matagal bago ito sumagot. "Hindi ka dapat nagtungo roon," sabi ng matanda, nanginginig ang boses. "Ang babaeng nakita mo, hindi iyon tao." At dito nagsimulang maglahad si Lola Adang. Noong dekada 2070, may dalagang nagngangalang Malia, anak ng isang albularyong sa sobrang galing, pati mga engkanto ay lumalapit para magpagamot. Ngunit isang gabi, may sugatang nilalang na dumating sa kanila, isang diwata na may dalawang alagang ahas na kambal. Pinagaling ito ni Malia habang ang kanyang ama ay nasa bayan. Ngunit habang ginagamot niya ang diwata, biglang may dumating na mga lasing na lalaki na nagtatrabaho sa tubuhan. Nagulat sila, at sa takot, pinatay nila ang kambal na ahas, iniisip na mga halimaw. Sa sobrang galit at pighati, isinumpa ng diwata ang buong pamilya. "Mas mahigit, ikaw, Malia, sa pagkawala ng aking mga anak. Ikaw ang magiging ina nila. At magpakailanman, dala mo sila sa iyong dugo." Nang gabing iyon, nagbago si Malia. Tumubo sa kanyang katawan ang dalawang buhay na ahas, isa sa kanang tagiliran, isa sa kaliwa. Palaging nakatagong nakapulupot sa kanyang laman, lumalabas lamang kapag siya ay nagalit o nagugutom. Simula noon, may mga nawawala sa kagubatan. Mga hayop, mga tao, at ang huling nakakita kay Malia bago siya tuluyang mawala ay si Lola Adeng mismo. Binalikan niya ang mga pumatay sa kambal na ahas, bulong ng lola, at isa-isa silang natagpuang nakabulagta, na parang may dalawang malaking nilalang na gumapang sa kanilang katawan bago sila pinaslang. Kinabukasan, nalaman ni Ruel na may bata raw na nawawala. Huling nakita malapit sa gubat. Dahil doon, nagpa siya ang ilang kalalakihan ng baryo na maghanap. Sumama si Ruel, dala ang lakas ng loob, o katangahan. Habang lumalalim sila sa gubat, napapansin nilang tahimik ang paligid. Walang insekto, walang ibon, hanggang sa may marinig silang tunog. Isang mahabang paggapang. At sumunod, ang boses na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. "Tulungan niyo ako." Nawawala sila, nawawala. Ang mga lalaki natigil. Nagkalat sa paligid ang nakaawang na balat ng ahas, pero hindi ordinaryo. Malalaki, basa, at mainit pa. Lumingon si Ruel at nakita niya ang isang anino ng babaeng papalapit. Dahan-dahan, ang buhok ay nakalugay at mahaba, halos sumasayad sa lupa.
Pero ang nakakatakot, may dalawang mahabang bukol sa ilalim ng kanyang damit na gumagalaw, paikot, at parang handang pumulupot sa kahit sino. Lumabas ang babae mula sa kadiliman. Sa liwanag ng mga flashlight, nakita nila ang mga mata ni Malia, malalaki, mapatla, at puno ng paghihirap. Ngunit sa mga mata ring iyon may halong galit, gutom, at isang uri ng paghahanap, na para bang hindi siya tao kundi isang nilalang na naghihiganti. Sa kanyang tagiliran, sumilip ang ulo ng unang ahas. Maitim, may kantab, at may dilang hinahati ang hangin. Sa kabilang tagiliran, isa pang ulo. Kambal, parehong malaki. Hindi mapigilan ng mga lalaki ang sigaw. Pero nauna nang tumakbo si Ruel. Habang tumatakas, naririnig niya ang sumusunod na tunog. Parang dalawang malalaking ahas na mabilis na gumagapang at dalawang paang mabigat na naglalakad. Hanggang sa siya ay matamba. Paglingon niya, nakaluhod si Malia sa harapan niya. Ang dalawang ahas ay nakapalibot sa kanyang katawan. At ang mukha niya, may luha. Hindi galit, hindi gutom, kundi, pakiusap. Hindi ko sila mahahanap, bulong niya. Kambal, anak, nasaan kayo? Napagtanto ni Ruel. Hinahanap ng babaeng nilalang ang nawawalang bata, dahil naramdaman niyang may presensya ng dalawang kaluluwa sa gubat, na akala niya'y ang kanyang kambal na ahas. Ngunit bago pa makapagsalita si Ruel, biglang nagbago ang mukha ni Malia. Tumayo ito ng biglaan. Tumirik ang mga mata. Narinig nilang muli ang bata, umiiyak, humihingi ng tulong. Narinig nilang muli ang bata, umiiyak, humihingi ng tulong. Dahil dito, tumalas ang instinct ng dalawang ahas. Mabilis silang gumapang sa direksyon ng iyak, hinihila si Malia na parang isang marionette. Sumunod si Ruel, kahit nanginginig. Hanggang sa makita nila ang bata, nakakapit sa isang puno, nanginginig, at unti-unting kinakain ng isang malaugat na nilalang na hindi nila kilala. Isang lamang lupa na parang kumakapit ng buhay. Sa isang iglap, sumugod ang kambal na ahas. Pumulupot, palm unit, pinatay ang nilalang. Pagkatapos, bumalik sila sa tabi ng bata, at tila sinisiyasak ito bago unti-unting umurong pabalik sa katawan ni Malia. At ang babae, sumilay ang manipis ng ngiti. Para siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit nang tumingin siya kay Ruel, ang ngiti ay naglaho. Mas mahigit, hindi kami titigil, hanggat hindi ko natatagpuan ang tunay kong mga anak. Napagtanto ni Ruel, hinahanap ng babaeng nilalang ang nawawalang bata, dahil naramdaman niyang may presensya ng dalawang kaluluwa sa gubat, na akala niya'y ang kanyang kambal na ahas.